Ezekiel. Ang mga rebeldeng Israelita. Ika-20 kabanata. Nang ika-10 araw ng ika-5 buwan, nang ika-7 taon ng aming pagkabihag, may ilang tagapamahala ng Israel na lumapit sa akin para humingi ng payo mula sa Panginoon. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, sabihin mo sa mga tagapamahala ng Israel na ako ang Panginoong Diyos ay nagtatanong, pumarito ba kayo para humingi ng payo sa akin? Ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi ako magbibigay ng payo sa kanila. Anak ng tao, hatulan mo sila. Ipamukha sa kanila ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng mga ninuno nila. Sabihin mo sa kanila na ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Nang piliin ko ang Israel na lahi ni Jacob at ipakilala ang sarili ko sa kanila roon sa lupain ng Ehipto, sumumpa ako sa kanila na ako ang Panginoon na magiging Diyos nila. Isinumpa ko sa kanila na palalayain ko sila sa Ehipto at dadalhin sa lupaing pinili ko para sa kanila, isang maganda at masaganang lupain, ang lupaing pinakamaganda sa lahat. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, itakwil na ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pero nagrebelde sila at hindi nakinig sa akin. Hindi nila itinakwil ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng Ehipto. Kaya sinabi kong, ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila roon sa Ehipto. Ngunit hindi ko ito ginawa, dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. At dooy ibinigay ko sa kanila ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng pamamahinga bilang tanda ng aming kasunduan. Magpapaalala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko. Pero nagrebelde pa rin sila sa akin doon sa ilang. Hindi nila sinunod ang mga utos ko at mga tuntunin na kung susundin nila ay mabubuhay sila. At nilapastangan nila ang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa kanila. Kaya sinabi kong ibubuhos ko sa kanila ang galit ko at lilipulin ko sila sa ilang. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Pero isinumpa ko sa kanila roon sa ilang na hindi ko sila dadalhin sa lupaing ibinigay ko sa kanila, ang maganda at masaganang lupain, ang lupaing pinakamaganda sa lahat, dahil hindi nila sinunod ang mga utos ko't mga tuntunin at nilapastangan nila ang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa kanila. Higit nilang pinahalagahan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Ngunit sa kabila ng ginawa nila, kinaawaan ko sila at hindi nilipol doon sa ilang. Sinabihan ko ang mga anak nila roon sa ilang, huwag ninyong tutularan ang mga tuntunin at pag-uugali ng inyong mga magulang, at huwag ninyong dudungisan ang sarili ninyo sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyong mabuti ang mga utos ko't mga tuntunin. Pahalagahan ninyo ang araw ng pamamahinga, dahil tanda ito ng kasunduan natin at nagpapaalala sa inyong ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pero nagrebelde rin sa akin ang mga anak nila. Hindi nila sinunod ang mga utos ko at tuntunin, na kapag tinupad nila'y mabubuhay sila. At hindi nila pinahalagahan ang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa kanila. Kaya sinabi kong, ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila roon sa ilang. Ngunit hindi ko rin ito ginawa, dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Pero isinumpa ko sa kanila roon sa ilang na pangangalatin ko sila sa iba't ibang bansa, dahil hindi nila sinunod ang mga utos ko't panuntunan at hindi nila pinahalagahan
ang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa kanila. Higit nilang pinahalagahan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga magulang. Pinabayaan ko silang sundin ang mga utos at mga tuntuning hindi mabuti at hindi makapagbibigay ng magandang buhay. Pinabayaan ko silang dungisan ang mga sarili nila sa pamamagitan ng paghahandog sa mga Diyos-Diyosan, pati na ang paghahandog ng kanilang mga panganay na lalaki. Pinayagan ko ito para mangilabot sila at malaman nilang ako ang Panginoon. Kaya anak ng tao, sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, ang inyong mga ninuno ay patuloy na lumapastangan at nagtakwil sa akin, sapagkat nang dalhin ko sila sa lupaing ipinangako ko sa kanila, nag-alay sila ng mga handog, mga insenso, at mga inumin sa matataas na lugar, at malalagong punong kahoy. Kaya nagalit ako sa kanila. Tinanong ko sila, ano iyang matataas na lugar na pinupuntahan ninyo? Ang sagot nila, Bama. Hanggang ngayon, Bama ang tawag sa matataas na lugar na iyon. Sabihin mo ngayon sa mga mamamayan ng Israel na ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Dudungisan din ba ninyo ang inyong sarili gaya ng ginawa ng inyong mga ninuno? At sasamba rin ba kayo sa mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan? Ngayon nga ay dinudumihan ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng paghahandog sa mga Diyos-Diyosan, pati na ang paghahandog ninyo ng inyong mga anak na lalaki bilang handog na sinusunog. Kaya mga mamamayan ng Israel, ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay hindi magbibigay ng payo sa inyo kahit humingi kayo sa akin. Hinding-hindi mangyayari ang iniisip ninyo. Hindi kayo magiging katulad ng mga bansa na ang mga mamamayan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosang gawa sa bato at kahoy. Ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang pamumunuan ko kayo ng may kapangyarihan at puot. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko at puot, kukunin ko kayo mula sa mga bansang pinangalatan ninyo at dadalhin sa ilang na lugar ng mga bansa, at doon haharapin ko kayo at hahatulan. Kung hinatulan ko ang inyong mga ninuno sa ilang ng Ehipto, hahatulan ko rin kayo. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ibubukod ko ang masasama sa inyo at patitibayin ko ang kasunduan ko sa inyo. Ihihiwalay ko sa inyo ang mga naghimagsik sa akin. Kahit palabasin ko sila sa bansang bumihag sa kanila, hindi pa rin sila makakapasok sa lupain ng Israel. At malalaman ninyong ako nga ang Panginoon. Sinabi pa ng Panginoong Diyos sa mga mamamayan ng Israel, sige, magpatuloy kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyosan kung ayaw ninyong sumunod sa akin. Pero darating ang araw na hindi na ninyo malalapastangan ang pangalan ko sa pamamagitan ng paghahandog sa inyong mga Diyos-Diyosan. Sapagkat doon sa banal kong bundok, sa mataas na bundok ng Israel, ang buong mamamayan ng Israel ay maglilingkod sa akin. Doon ko kayo tatanggapin at hihilingin na mag-alay kayo sa akin ng iba't ibang handog at mabuting mga kaloob. Kapag nakuha ko na kayo mula sa mga bansa kung saan kayo nangalat, tatanggapin ko na kayo. Katulad ng pagtanggap ko sa mabangong insenso na inihahandog sa akin. Ipapakita ko sa inyo ang kabanalan ko habang nakatingin ang ibang mga bansa. At kapag nadala ko na kayo sa lupain ng Israel na ipinangako kong ibibigay sa inyong mga ninuno, malalaman ninyong ako ang Panginoon. At doon ninyo maaalala ang mga ginawa ninyong nagparumi sa inyong mga sarili at kamumuhian ninyo ang mga sarili ninyo dahil sa lahat ng ginawa ninyong kasamaan. O mga mamamayan ng Israel, malalaman ninyong ako ang Panginoon kapag pinakitunguhan ko kayo ng mabuti sa kabila ng marumi at masama ninyong ginawa. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ang mensahe ng Diyos laban sa timog ng Huda. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, humarap ka sa timog at magsalita ka laban sa mga lugar doon na may mga kagubatan. Sabihin mo sa mga lugar na iyon
na ako ang Panginoong Diyos, ang magpapaningas at susunog sa mga kagubatan. Sariwa man ito o tuyo. Walang makakapatay sa nagliliyab na apoy, at susunugin ito ang lahat mula sa hilaga hanggang sa timog. At makikita ng lahat na ako ang Panginoon ang sumunog nito, at hindi ito mapapatay. Pagkatapos ay sinabi ko, O Panginoong Diyos, sinasabi ng mga tao na nagsasalita lang daw ako ng mga talinghaga